Kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New KD16 mabibili lamang sa halagang 2,199. I-click lamang ang link sa comment section. Maaring hindi nakuha ng Golden State Warriors ang malaking isdang kanilang pinursigi sa katauhan ni Paul George, ngunit maaaring makontento na sila sa taong papalitan ni George. Dahil ngayon, isang nakakagulat na ulat mula kay Shams Charania ng The Athletic ang lumabas. Papalapit na ang Warriors sa isang kasunduan kasama ang sharpshooter na si Buddy Hield at nagtatrabaho na sila sa isang sign and trade kasama ang Philadelphia 76ers. Ngunit maaaring makontento na sila sa taong papalit kay George. Magkakaroon ng malaking papel si Hield sa pagpapalit sa ilan sa shooting na nawala sa pag-alis ni Klay Thompson na pumayag sa isang 3 taong $50 million na sign and trade sa Dallas Mavericks. Isa si Hield sa pinakamahusay na 3-point marksman sa liga na may 38.6% shooting mula sa distance noong nakaraang taon, 42.5% noong taon bago iyon, at 40% sa kanyang karera. Hindi man siya ang pinakamataas na scorer, nag-average lang siya ng 12.1 points kada laro noong nakaraang season, ngunit 2 taon pa lang ang nakalipas mula nang mag-average siya ng 18.2 points. Mahusay siyang gumalaw off the ball, kaya't malamang na magiging angkop siya sa sistema ng Warriors. Hindi malinaw kung ano ang kailangang ibigay ng Warriors para makuha si Hield o kung anong kontrata ang kanilang papasukin, kaya't kailangang subaybayan ang sitwasyon. Ngunit masasabi na pagkatapos ng pagkadismaya sa pagkawala ni Thompson para sa napakakaunting kapalit at pag-wave kay Chris Paul, muling bumangon ang Warriors nang idagdag sina Kyle Anderson, DeAnthony Melton at ngayon posibleng si Buddy Hield. Kaya't kailangang suriin ang sitwasyon. Kung makompleto ng Warriors ang deal sa 76ers at kay Hield, masasabi na ang 8-year veteran na naglaro na para sa 4 na team sa NBA ay magmumula off the bench upang magbigay ng spark sa opensa para sa isang second unit na kadalasang nag-struggle sa mga nakaraang taon. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman mga kaibigan, nitong July 3 ay ang naging gabi na hindi malilimutan para sa Gilas Pilipinas. Sa tulong sa kanilang sama-samang pagsisikap, tinalo ng Pilipinas ang overwhelming favorites, ang Latvia, sa kanilang home court sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. Para kay Kai Sotto, isa itong napakagandang pagkakataon upang ipakita ang kanyang mga kakayahan. Kasama si Junmar Fajardo, naging mahalaga si Sotto sa umpisa pa lang ng laro nang gamitin ng Gilas Pilipinas ang kanilang tangkad at lakas malapit sa basket upang makapagsimula ng 8-0 run at ginulat ang host sa unang quarter na nagtapos ng 32-16. Sa tingin ko, malakas kaming nakapagsimula. Lumabas kami na may tamang kaisipan. Sa tingin ko, ang pinakamahalagang bagay na kailangan naming pagbutihin ay dapat naming ibigay ang aming pinakamahusay na basketball sa loob ng 40 minutes, sabi ni Sotto pagkatapos ng laro. Sa ilang pagkakataon sa ikatlo at ika-4 na quarter, bumaba ang aming laro. Iyon ang kailangan naming tingnan at pagbutihin sa susunod na araw. Mabilis ang turnaround, pero naniniwala ako sa team na ito at nagpapasalamat ako at masayang-masaya na nakuha namin ang panalo na ito. Hindi naging leading ang Latvia kahit sa isang segundo at naging down pa sila ng hanggang sa 26 points sa ikatlong quarter. Habang papasok sa ika-4 na quarter, down ng 21 points ang mga host, ngunit nagawang makat ng Latvia ang deficit sa 9 points na lang sa kalagitnaan sa ika-4 na quarter. Gayunpaman, hindi bumigay ang Gilas Pilipinas sa ilalim ng pressure at sa huli ay nakuha ang panalo. Natapos ni Sotto ang laro na may 18 points at 6 rebounds. Sa tingin ko, mas pinalakas lang ng Latvia ang pressure sa mga ball handlers. Pinalakas nila ang pressure sa aming lahat. Na-denied nila ang lahat. Paliwanag ni Sotto sa pagbabago ng laro sa second half, kung saan hindi naging kasing epektibo ang frontcourt ng Gilas. Iyon ang kailangan naming tingnan. Iyon ang kailangan naming trabahuhin para sa susunod na laro. Nagpakita sila ng lakas sa second half. Kami nanatili lang, patuloy na lumaban, at kaya kami nanalo. Hindi kami sumuko at naniwala lang kami sa sarili namin at sa isa't isa. Sabi lang niya na hindi kami pwedeng mag-relax. Hindi pa tapos ang laro, kailangan naming maging mas malakas at mag-focus pa. Detalyado ni Sotto ang mga salita ni head coach Tim Cone sa timeout ng Gilas sa kalagitnaan ng ika-4 na quarter. Sa tingin ko, iyon ang ginawa namin. Kami nagtiis lang, ibinigay ang 100% effort at naniwala lang sa sarili at sa isa't isa. Masaya kami na nakuha namin ang panalo ngayong gabi.
Bagamat malakas na ang kasalukuyang Latvian national team, maaari pa itong maging mas matibay dahil napilitang magpahinga si Kristaps Porzingis sa pangalawang major international tournament para sa kanyang bansa dahil sa injury. Gustong makipagtapat ni Kai Sotto kay Porzingis, isang player na kanyang hinahangaan, gayunpaman hindi niya nakuha ang pagkakataon. Ako, lumalaki na pinapanood ko si Porzingis, hinahangaan ko siya nang siya ay madraft sa NBA. Isa siya sa mga player na aking tinitingala, sabi ni Sotto. Talagang inaabangan ko ang paglalaro laban sa kanya, siguro sa hinaharap. Masaya lang ako na nakuha namin ang panalo, ang lahat ay malusog, walang nasaktan. Sa edad na 22-year-old, patuloy na umuunlad si Sotto taon-taon. Bagamat hindi siya na-draft sa NBA, may paniniwalang balang araw maaari siyang maging unang Pilipinong player sa NBA. Kung ikukumpara sa 2023 FIBA World Cup, maraming aspeto ng laro ni Sotto ang nag-improve, lalo na ang kanyang mobility at decision making. Talagang nag-focus ako sa aking katawan. Nag-hire ako ng personal trainer upang trabahuhin ang aking katawan, upang lumakas, upang maging mas mobile, ibinahagi ni Sotto. Ang mga desisyon ay dumarating kasabay ng maturity. Maswerte akong magkaroon ng mga teammate at coaching staff na magagaling. Sila ang talagang tumulong sa akin, naniniwala sila sa akin. Mayroon ako sa lahat ng kumpiyansa upang magpakita at gawin ang aking bagay. Nang magsimula ang laro laban sa Latvia, alas 12 na ng hating gabi sa Pilipinas. Nang matapos ang laro, lagpas hating gabi na. Sa isang bansang baliw sa basketball, maraming tao ang nagpuyat para panoorin ang kanilang paboritong mga atleta na makamit ang isang monumental na tagumpay. Walang ibang salita, kundi pagmamahal at pagpapahalaga. Sa tingin ko, lahat ng nanood, lahat ng mga Pilipinong tagahanga, para sa inyo ito, mensahe ni Sotto sa mga tagahanga sa Pilipinas. Nakamit ng Gilas Pilipinas ang kanilang unang panalo laban sa isang European team sa isang opisyal na FIBA competition mula noong 1960. Tinalo ang host na Latvia 89-80 sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Riga. Ang tagumpay na ito ay ang nagdala ng papuri mula sa head coach ng Latvia na si Luka Banchi sa team ng Pilipinas, lalo na sa kanilang defensive system at ang bihirang triangle offense sa mga panahong ito. Napakahirap kapag mayroon ka lang 24 hours upang mag-adjust sa kanilang hindi pangkaraniwang opensa. Pagkatapos naming matapos ang laro laban sa Georgia, kaunting oras lang ang mayroon kami upang ibalik ang aming enerhiya at itutok ang aming atensyon sa isang team na kahit ano paman ang sistema ay may napaka-espesipikong katangian. Karapat dapat ding pag-usapan ang kanilang defensive system, hindi lang ang kanilang opensa, sabi ni Banchi sa post-game conference. Siyempre sa opensa, ipinakita nila ang mahusay na performance lalo na sa unang 3 quarters na kung saan ang halos lahat sa kanilang shot ay pumasok. Pero naniniwala ako na sa depensa, ang kanilang sistema, ang kanilang sukat at ang kanilang uri sa lineup ay ang maayos na nagsara sa paint. Nagresulta ito sa 40 at higit pang shot attempts mula sa 3 points at naka-score lang kami ng 10 points. Masasabi kong matagumpay ang kanilang desisyon na mag-collapse sa lane. Mayroon silang epektibong sistema ng opensa. Hindi ito madali, hindi ito karaniwan, hindi lang sa Europa kundi sa pangkalahatan. Hindi karaniwan na may mga team na nagpapatakbo ng ganoong sistema. Patuloy ng Italian na tactician. Kinakailangan ng oras upang mag-adjust. Alam kong matagal nang nagko-coach ang coach na si Tim Cone at ibinabahagi ang mga ideyang ito sa basketball sa buong bansa na nakakaapekto sa estilo ng mga players at nagbibigay daan sa team na magkaroon ng malinaw na identity sa court. Pero naniniwala rin ako na sa depensa, ito ay isang team na kailangan mong gamitin ng may mas mahusay na poise at mas mahusay na focus at hindi namin nagawa iyon ngayong gabi. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa pagkapanalo ng Gilas? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.